Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesu Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami.
Maria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paghahari nito ay pang magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga taong sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo,
ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at ng kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin ang katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon. Inihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos,
bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo, poon siya. Sumaino ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa nang si Serenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umawi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea. Ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya mula sa angkan at lahi ni David
kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kaniyang magiging asawa na nooy kagampan samantalang naroroon sila. Dumating ang oras ng panganganak ni Maria at sinilang niya ang kaniyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yawan ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kalinang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila. Ang nakasisilaw na kaningnigan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang na yon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagupuan ninyo ang isang sanggol na lababolot ng lampin at nakahiga sa sapsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalingtan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Mga kapatid, maligayang Pasko sa inyong lahat. Can you greet the same to those on your right and left? Maligayang Pasko. Maraming salamat po. It is the night, not yet midnight, of course, but the world is dark. Here inside and in millions of homes across the Philippines, the lights are on, the parol hangs in the window, defying the night. And the prophet Isaiah, in our first reading, captures this moment perfectly. The people who walked in darkness have seen a great light. For 9 mornings, many of you walked in the dark to attend Simbang Gabi. You made the sacrifice
not just for tradition, but because you were waiting for someone. Tonight, the waiting is over. The parole is no longer just a decoration, it points to a reality. The light has arrived. Our gospel from Luke tells us a familiar story, but one that still stings. Caesar Augustus orders a census. The whole world is on the move. Everyone is busy counting their property, registering their names, securing their status. In the middle of this bureaucratic noise, a young couple, exhausted and dusty, arrives in Bethlehem. And then we hear the tragic line. There was no room for them in the inn. In the Philippines, we have the tradition of the Panuluyan, where we reenact Mary and Joseph knocking on doors only to be turned away. It is easy to judge those innkeepers. We think, if I were there, I would have opened my door. But let us ask ourselves tonight, is there room in my heart, in my life right now? Or is my heart is full of worry about the future? So full of resentments from the past, or so full of noise from my phone that there is no vacancy for Jesus Christ. Sometimes we are so busy preparing for the Noche Buena that we forget the guest of honor. We prepare the house, but we forget to prepare the tahanan of our hearts. Because there was no room in the inn, Jesus was born in a stable and led in a manger. In Filipino, we call this the sapsaban, isn't it? It is a feeding for animals. It is dirty. It smells bad. It is not a place for a king, not even for any human being. Saint Francis of Assisi, who created the very first nativity scene, the Belen, there, the manger, 800 years ago, wanted us to see the poverty of Jesus. He wanted us to see that God did not come in a palace. He came in a stable. Why? Pope Francis gives us a beautiful insight. He says, God places himself in the manger to tell us that we are all essential to him. If Jesus was born in a palace, only the rich and powerful could approach him. But because he was born in a sapsaban,
anyone can approach him. The shepherds, who were poor, smelly, and marginalized, could come close without fear. The Sapsavan also has a deeper meaning. A manger is where animals go to eat. But being placed in a manger, Jesus is showing us that he is to be our bread, our food. He is there to be consumed, to nourish us. He becomes our food in the Eucharist. The angel said to the shepherds, I proclaim to you good news of great joy. Notice that the joy did not come from wealth. It did not come from power. It came from a baby wrapped in swaddling clothes. Christmas challenges our definition of happiness. We often think happiness is having the latest gadgets, the biggest bonus, or the perfect family photo. But the first Christmas was payak. Simple, very, very simple. It was stripped of everything except love. Our second reading from Titus reminds us to reject godless ways and worldly desires. It invites us to find joy in simplicity. Tonight, as you go home to your families, remember this. The best gift you can put on the table is not the lechon or the queso de bola. The best gift is your humble presence, your forgiveness, your passions. That is the spirit of the manger. Be the light, dear brothers and sisters. The baby Jesus cannot stay in the manger forever. He desires to be born in you. As we leave this church and step back into the night, let us not just admire the light, let us be the light. When you greet someone, Merry Christmas tonight, mean it. When you share your food, do it with love. Be the liwanag that Isaiah spoke of. Let the world know that the darkness has not won, because a child is born to us, a son is given to us, and he is here in our midst. He is Emmanuel, God with us. Maligayang Pasko sa inyong lahat again. Have a blessed Christmas. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya at sa bahagi ng nagkatawang tao siya, lahat po tayo ay luluhod. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya,
lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon Magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan ang ating mga puso habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano o ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukhay naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapahalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ngala ng Panginoon, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming hanimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugut-lugot sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa duso, at iadya mo kami sa lahat
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan
ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tatayo na po ang lahat. Muli po mula sa amin, ako po si Father Douglas, ang inyong parish priest, kasama si Father Xavier, and we want to congratulate Father Xavier for celebrating the Simbang Gabi in Tagalog. Congratulations, Father. And muli salamat sa inyo pong lahat ng tumulong, sumuporta sa mga gawain natin ngayong Adbyento at ngayon pong pinagdiwang natin din yung Simbang Gabi. Maraming salamat sa mga nag-sponsor, sa mga tumutulong at sa mga naglilingkod siyempre sa ating parokya. Maraming salamat at dalangin namin ang maligaya at mapayapang Pasko kapiling ang inyo pong mga pamilya. Merry Christmas po ulit sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,